Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano tayo mag-rewind ng reduce the voltage, ng Y connection, reduce the voltage. Dati kasi mayroon na akong video about 440 volts kung dito sa Pilipinas. Sa Middle East naman ay 380 volts. Ngayon guys, ang ating gagawin, itong 440 volts guys, i-reduce natin ang voltage niya, no? We reduce the voltage. Ang gagawin natin ay double Y. I-ano lang natin to, idugtong natin yan. Ang labas niyan ay 440 volts. Ngayon, paghatiin natin, gagawin nating dalawa, lalabas naman ang 220 volts. Pag ganito kasing setup guys, 12 leads out ito, pwede natin itong gawing 440 volts, pwede rin natin gawing 220 volts. Yan siya guys. Kung gagawin natin itong 440 volts, i-connect lang natin, no? 440 volts na yan. Kung gagawin naman natin 220 volts, ang result niyan ay ganito, no? Itong beginning at saka beginning ng 2, ikabit lang natin to guys. Tapos ending to ending naman, ikabit din natin to. Sa number 1, ganun din. Beginning to beginning, no? Tapos dito naman, ending to ending naman, no? Tapos pag ikabit natin to, yan na ang kalalabasan niya na, ito na siya ngayon. Kung makikita natin, magiging reduce the voltage na. Ito na yung kalabasan niya ngayon sa reduce the voltage. Bago natin baklasin itong motor guys, checking the data muna ang ating gagawin. Ilista natin to lahat. Una-una yung size of wire. Sukatin natin ang size of wire ng ating motor, tapos yung coil span. Ang ibig sabihin yan, kung ilang number ba, 1:2, 1:3, or 1:5, yan ang coil span, no? Tapos coil group, ilang grupo ba ang coil na magkakasama sila? So, ibig sabihin ng coil group, 4 na grupo, no? 4 na letter A, 4 na letter B, at saka 4 din na letter C. Bali, yan ang coil group niya. Bali, 4 groups, no? Types of winding. Ano bang klaseng types of winding? Ito ba ay lap winding, semi-lap, or concentric winding? Yun ang ibig sabihin ng type winding. Number of turns. Ang number of turns ng ating coil, kung ilang number of turns ba, dapat bilangin din natin yan, tapos ating ilista para hindi natin makalimutan. Tapos number of groups. Ilang groups ba ito lahat ang coil niya? Ito ay 12 groups. 12 ang coil na ito guys, no, kung makikita natin. Yan ang ibig sabihin ng number of groups. Number of poles. Ibig sabihin, ilang poles ba ito? Dahil ito guys, ito ay 4 poles ito guys. Ilagay natin dito 4 poles. Kung makikita kasi natin guys, pag 4 na magkakasama na coil, yun ay 4 poles. Pag 2 na magkakasama, yan ay 2 poles. Pag 6 naman na magkakasama, yun ang 6 poles. Number of slots naman. Ang ibig sabihin ng slots yung sa motor natin. Kung ito ba ay 24 slots or 36 slots, dapat ilista natin yan. Tapos number of elements naman, na ang ibig sabihin, yung coil na ating ginamit, ilan ba? 2 ba o 1? Para sa number of turns, yung magnetic coil na ating ginamit. Kung 1 lang, so ibig sabihin single elements. Kung 2, double elements. Connection type. Ang connection type na ating ni-rewind ngayon ay Y connection. Double Y. Yun ang ibig sabihin ng connection type. Tapos dito naman guys, no, bakit mayroon itong ABC, ABC, tapos ABC, no, na letters? Itong ABC guys, indication ito na ang lahat ng letter A magkakasama sa connection. Lahat naman ng letter B magkakasama sa connection. Lahat naman ng letter C magkakasama sa connection. Tapos ito namang arrow guys, kung makikita natin, ito siya, nag-indicates ito sa turns ng ating coil. Pag ganun kasi guys, clockwise. Pag ganito naman, counterclockwise ang polarity. Itong polarity guys, nag-indicates ito sa ating magnetism din ng ating coil. Bali, pag ganyan, clockwise. Pag ganito naman, counterclockwise. Clockwise ito naman counterclockwise. Ang sa coil natin, no? Tapos ngayon guys, itong arrow guys, nag-indicates din ito na pag ganito siya, ito yung beginning, ito naman yung ending, no? Pag ganito naman, ito naman yung ending, ito naman yung beginning. Lahat ng ganito is beginning, ending ito. Ending, beginning. Tapos ang connection natin guys, lagi nating tatandaan na ending, beginning lang. Ending, beginning ang connection. Yun talaga ilagay natin sa isipan. Tapos ngayon, ito namang number na hindi magkakasunod, ang 1, 4, 7, 10. Ito kasi guys ay electrical number ito para sa ating motor rewind. Na ang ibig sabihin nito, mayroon siyang 3 intervals. Mag-start ka sa 1, 2, 3, 4, 4, no? Sa letter A, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, no? Mayroon siyang 3 intervals. Dito naman sa 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lahat ng letter B, no? 8, 9, 10, 11, letter B, 11. Tapos sa 3 naman, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Ito na siya, no, sa letter C. Ngayon guys, umpisahan na natin ang connection. Sundan lang natin ito guys, sundan natin ito para hindi tayo malito. Ang una natin ilagay, line 1, no? Line 1 ito, ilagay natin to na line 1. Tapos ngayon, ending beginning lang, no? 1 to 4, no? 1 to 4. Itong ending ng 1, papunta naman sa beginning ng 4, no? Ang kasunod naman guys, ang 7 naman natin, no? 7. Ganun lang natin guys. Ang kasunod 7, no? 7 connected together sa 1. Ending beginning naman, no? Ending ng 7 to 10, no? Beginning ng 10. Magkakakonekta ngayon ang 4 at saka 10, no? 4 at saka 10 sa kanilang ending, no? Ending ng coil ito kasi. Ending ng coil. So magkakakonekta sila guys, no? Ang sunod naman yan guys, pwede tayo kukuha dito sa number 3. Pwede rin sa number 2. Para sa line 2 natin. Pwede rin dito tayo mag-umpisa sa line 3 kung makikita natin, no? Pwede tayo mag-umpisa dito guys. Ito yung pwede natin to ilagay na ito yung line 2 natin. Pwede rin yan. Kung makikita natin dito, 3 at saka 6 magkaka-connected together, no? Ending at saka beginning, no, ng 6. Tapos ngayon, ito naman, ilabas natin to. Ang kasunod naman yan, 9 at saka 12, no? Beginning ng 9, no? Kung makikita natin yung polarity, beginning ng 9. Connected together sa number 3, no? Sa beginning ng number 3 natin. So, i-connect na natin to guys. Ang kasunod naman yan, 9 to 12, no? 9 to 12. Ending ng 9 at saka beginning ng 12. Ilagay natin. Beginning ng 12, no? Tapos ito namang 12, guys. Ilabas natin to. Ending ng 12 at saka ending ng 6, no? Ending ng 6 kung makikita natin yung arrow. So, magkaka-connected together ito. Ang sunod naman, guys, dito naman tayo sa number 2, no? 2 at saka 5, no? 2 at saka 5. Itong 2 natin, guys, igano natin, no? Ilabas natin tong 2. Line 3 natin. Ending ng 2, tapos beginning ng 5, no? Ending ng 2, beginning ng 5. Ending ng 2, beginning ng 5. Ilagay natin dito. Tapos ito namang 5 natin, ilabas na natin to guys. Tapos ito naman guys, no? Beginning ng 8 at saka 2, connected together, no? Sa B, no? Sa B, sa line 3 natin. Ending ng 8. Ending ng 8 at saka beginning ng 11. Ito yung 11, no? Beginning ng 11. 5 at saka 11, no? Ang ending niya, 5 at saka 11, ang ending. Connected together ito, guys. Ending ng 5 at saka ending ng 11, no? Ending ng 5 at saka ending ng 11. Connected together. Ngayon, guys, i-connect natin ganito, no? Para hindi tayo malito. 10 at saka 4, ang ending niya, no? 10 at saka 4, ending niya, no? Labas natin to guys. Kung makikita natin, no? 10 at saka 4, ending coil. 10 at saka 4, ending 10 at saka 4, ending niya, no? Ito na yung 10 at saka 4 natin. Ilabas natin yan. Ang sunod naman, 5 at saka 11, ang ending, no? 5 at saka 11, ang ending nito, no? 5, ito yung ending ng 5 at saka 11, no? Ending, ito siya, no? Ito siya. Ilabas din natin to guys. Ang kasunod naman, 6 at saka 12, no? Ending ng 6 at saka 12. Ending ng 6, ito yung ending, no? Ang polarity kasi pag ganyan, ending, ito naman ang beginning, no? Ending ng 6 at saka ending ng 12, no? Ito naman, ilabas din natin to. Ngayon, i-connect natin tong tatlo. I-connect natin to guys. Naka-connect ito. I-connect natin yan. Yan. Ganyan. So, ibig sabihin, ito ay 220 volts na ito. 220 volts. 220 volts. Double Y. Double Y na ito, no? Ito na yung connection niya, guys. Medyo mahirap-hirap nga lang sundan. Pero pag sundan mo itong diagram, itong schematic diagram, hindi ka malilito. Ganun ang connection ng ating double Y, reduce the voltage to 20 volts.